Hi, good afternoon. Finally, you made it official already. Yes, 12:40 to be exact. I already filed my COC, second term as Councilor of District 5, Quezon City. Curious lang why 12:40? Auspicious date sa amin, tsaka time. So, Okay. wala naman mawawala if we follow. So, we really filed. We made it a point to file exactly on time. Okay, so second term, what are the things that ay papapatuloy ni Aiko sa kanyang papalarin for second term? Siyempre kung papalarin tayo MJ ulit na magsilbi or magserbisyo bilang konsehal ng Distrito 2, pagpapatuloy pa rin natin ang trabaho kasi ng konsehal magpasa ng batas, ordinansa para sa mga senior citizens. Kasi yan ang ano ko talaga, advocacy ko, ang mga senior citizens na ipaglaban sila, mga kababaihan, at yung serbisyong medical ko, I always invest on the health of my constituents. Why? Because pag malakas ang pangatawan ng isang tao, everything can follow eh. May pagkakataon siya magkaroon ng trabaho, may pagkakataon siya maging kapaki-pakinabang sa kanyang komunidad na tumulong. Kaya I always invest on medical missions. Aiko, maraming reactions online regarding celebrities running for public office. Anong reaction mo doon? Because some of them are saying na inexperienced daw yung ibang celebrities. Not all. Iba inexperienced. Yung iba daw ginagawang family business. Anong reaction ni Aiko dyan? Una MJ, yung sa mga inexperience, may panahon sila na aralin kung ano yung pinapasok nila. I think I posted this in my Facebook account na wala namang masama kung sa mga artista kasi wala namang pinagbabawal na bawal tumakbo ang artista. At madali ang magserbisyo, madaling tumulong. Kahit wala ka sa posisyon, pwede ka naman tumulong. Pero ang sagot dyan, anong susunod pag nanalo ka? Alam mo ba yung pinapasok mo? Kasi ako, modesty aside, ang ginawa ko, nag-crash course ako sa NCPAG, sa UP, to take local legislative course. Kasi ang councilor talaga, hindi lang naman pagtulong ang trabaho niyan, gumawa ng batas. Para pag ganon, pagka meron kaming session, hindi ako mukha namang ewan na hindi ko alam kung anong ginagawa ko. So I guess it's being equipped. Like I've said, wala namang masama kung artista dahil maayos sa trabaho to, dissenting trabaho to, hindi to pagnanakaw. So they have all the right to run. Ang pakiusap ko lang para magtiwala ulit sa atin ng taong bayan, pag-aralan nyo yung pinapasok mo. Aiko, ang aliwalas ng mukha mo ngayon, and you said nga 12:40, auspicious para sa'yo. Baka meron kang morning routine na ginawa bago pumunta dito? Wala sis Laila. Siguro bago kasi kami dumiretso dito, nag-mass kami ng supporters ko, ng family. So siguro yun yung weapon ko, yung prayers, na kahit anong hirap ng laban na papasukin ko muli, kahit second term, alam mo walang sinasabi na sure win ka kasi second term na walang ganon. Sa isang eleksyon, laging meron yan miss point na pwede kang matalo o manalo. Basta handa ako sa pinapasok ko dahil hindi ako natatakot dahil maganda naman yung ginawa kong performance sa distrito ko. So, ang masipag na tao hindi dapat natatakot sa anumang laban dahil alam mo sa sarili mo may ginawa. Kasama natin si Kong J ngayon. Nasaan si Andre and si Martina? Bakit hindi sila kasama? May pasok si Martina, si Andre naman may taping ng Lumod Ka sa Lupa, kaya hindi Pero napapasalamat ako kay Kong J kasi umiyahe pa siya talaga from Zambales just to show his support sa akin. Kong J, are you seeking re-election? Yes. I already filed my certificate of candidacy last Saturday. So, yun. I am praying na pagbigyan pa tayo ng isang pang pagkakataon ng ating mga kababayan para paglingkuran pa sila bilang congressman ng 1st District ng Zambales. 1st District, Zambales. Kong J, wala ka raw kalaban. As in, wala daw kumakalaban sa'yo. How does it feel? Wala pa, hindi pa tapos naman hindi pa tapos ang hindi pa tapos ang filing. So, I leave it all to God at saka sa mamamayan natin. Nakausap namin si Congressman Luis Ro when she filed her COC in Batangas, and we asked her about anong mangyayari sa season 2 ng Quadcom. Any updates on your end, Kong J? Abangan ang susunod na kabanata. Pero po, nagparamdam na po ba si Kong Kulong sa inyo? Kasi di ba na-mention niyo po dati na gusto niyo umattend doon sa mga Quad? Yes, na-mention niya dati na gusto niyang umattend. Pero, let's see. No? Let's see. So wala pa po siyang sinasabi kung a-attend na po siya sa mga Ano siya, nagbigay siya ng ng intention na umattend. Pero syempre, nasa sa kanya pa rin yun bilang member ng Congress at nire-respeto naman natin yung kanyang right. Pero how about former President Duterte, sir? Kasi nag-mention po
niya din po umattend doon sa mga future Quadcom hearings? Wala pa akong idea. So, So ngayon, filing muna. So, let's keep our eye on the ball. So, filing muna tayo. Your thoughts na lang po on political dynasty. People are asking that we file an anti-political dynasty bill from Jay. Wala pa tayong batas no? Wala pa tayong batas na nagbabawal sa magkamag-anak or magkapatid na tumakbo. So, as long as na binoboto sila ng tao at maganda naman yung kanilang ginagawa at talagang nakikita naman ng tao na nagsiservisyo sila at napapaunlad nila yung komunidad at yung kanilang nasasakupan. So, wala namang masama. Pero ay ko sinasabi kasi ginagawa daw family business, ginagawa daw negosyo, ang pagsiservisyo publiko. I have the same stand with Congressman Jay. Merong nagkakataon sa isang pamilya na magagaling sila magserbisyo sa tao. Kung mahuhusay naman sila at pinagkakatiwalaan ng tao, I don't see anything wrong there. Dun sa pagiging business, wala naman tayong prueba na nagsasabi na nagnakaw sila sa politika. So siguro, meron din naman tayong mga ahensya to check and balance, di ba? Kung itong mga pamilya to ay hindi nagpo-perform at kung nagnanakaw sa bayan, that's the time siguro we'll crucify them. But up until now that we haven't proven anything, I think it's unfair naman to judge them. Para sa inyong dalawa, kailan nagiging hindi tama ang political dynasty? Kongre, or as I go first. So go ahead. Kailan hindi nagiging? Kailan nagiging abuso ang political dynasty? Pag ginagamit mo yung kapangyarihan mo para mapang-isa sa ibang tao, maging mapanglamang ka sa isang tao, yun ang I think ang kaabusuhan. And when you use your name not to help people but to discredit them, yung naninira ka ng kapwa-tao mo, I think yun ang abuse. Kongre. Tama si Aiko, no? Pag ginagamit mo na yung kapangyarihan mo laban sa mamamayan para makuha mo yung mga gusto mo na pang personal na interest, yun na yung nakakasama, no? Basta for as long as na ibinoboto ka ng tao, naglilingkod ka ng tama, pinagsiservisyon mo yung mamamayan mo ng tapat, at pinapaunlad mo, no, yung nasasakupan mong lugar, at masaya naman yung mamamayan, no, sa mga ginagawa mo. So, wala namang masama. Dahil napatunayan naman natin na kahit na anong political dynasty, pag hindi na gusto ng tao, hindi na rin ibinoboto. So, yun lang, paglingkuran lang ng tama yung komunidad, at saka at the end of the day, tao pa rin talaga yung nasusunod. Message for Aiko. Well, good luck. No? At nakita naman natin na nagtrabaho siya ng maganda, mabuti, at talagang minahal niya yung mga kababayan natin sa District 5. At talagang alam ko naman yung kanyang mga kababayan natutuwa sa kanyang serbisyo. And sabi ko nga, we leave it up to the people at saka kay God, no? Basta ang importante, ihain niya yung kanyang sarili ulit sa mamamayan. At alam naman ng tao kung talagang nagtrabaho siya. At nakikita naman talaga nila na nagtrabaho talaga siya. Ay ko last na lang, sino yung pinaparinggan mo sa post mo yun? Regarding yung mga artista na kailangan namang mag-aral naman. I just want to be nice because I just finished filing. You know, it's a reminder to everyone. It goes to everyone who wants to get into public service. Know what you're getting into. Because, ang pagtulong nga, it's easy eh. Even a child can help, di ba? Without knowing na nakakatulong siya. So, basta kung ano yung posisyon na pinapasok nyo, ngayon pa lang aralin nyo, kunyari, konsihal. Uy, given na yan. Taga-Paranaque ba to? So, pag ganun, aralin nyo. Huwag natin ang daanin sa lumang politika na dinadaanan lang natin sa pagkanta, sa pagkaway-kaway. Matatalino na tao ngayon. Alam na nila kung sino iboboto at hindi iboboto. Kilala ba namin yung pinaparinggan mo? Kilalang kilala nyo! Bye! Love you guys!